Natatawa pa din siya pag naaalala niya ang naging reaksyon nito nang dalhin niya ito sa ukay-ukay kagabi. Daring-dari ang dalaga sa pagpili ng mga damit. Halos masuka-suka pa nga ito sa pagpili ng mga bibilhin nito. Thank you, Karen. Pasasalamat niya sa tendera ng sari-sari store. Nakitawag lang siya sa payphone doon dahil walang signal sa baryo mapagkumbaba. Dito lamang sa bayan ang mayroong signal. No problem, Sir Batas. Basta't ikaw kahit magtalibabad ka pa dito. Papikit-pikit pa ang tendera na wari bang nagpapakyut ito sa kanya. Nginitian lamang niya ito at nagpaalam. Ngunit nakakadalawang hakbang pa lang siya nang marinig niya ang flash report sa maliit na telebisyon sa loob ng sari-sari store. Naagaw noon ang kanyang atensyon kaya naman bumalik siya sa sari-sari store upang makinuod saglit ng balita. Nag-iisang anak na babae ng isang kilalang businessman sa buong Pilipinas. Patay na! Pinaghihinalaang nasunog ito dahil sa pagsabog ng kotse nito nang mahulog ito sa isang bangin. Ngunit walang bangkay na nakita sa loob ng kotse. Ang mga investigador, umaasa ang pamilya nito na maaaring buhay pa ang dalaga. Ngunit maaari ding naging abo na lang ito sa tindi ng pagsabog ng kotse. Narito ang flash report updates mula kay Nestor. Napalunok si Lance dahil siya pa ata ang mas kinakabahan sa kalukuhang ginawa ni Selena. Napakunot ang noo niya na makita kung sino ang ini-interview ng reporter. Ito siguro yung lalaki kagabi na tinitingnan ni Selena. I don't believe it. She's not dead. Hahanapin ko ang babaeng mahal ko. Alam kong hindi pa siya patay. Wala nakitang bangkay ang mga pulis kaya hindi ako titigil hanggat hindi ko nakikitang muli. Si Celine. Namamaga ang mata ng lalaki habang ini-interview ito ng reporter. Marami ang nagsasabi na nagpakamatay daw. Si Selena Collins dahil hindi ko sumipot sa araw ng inyong kasal? Totoo ba ito sa tingin mo? Tanong ng reporter sa lalaki. Napalunok ang lalaki at napayuko. Hindi ko alam. Kung yun ang dahilan ng Celine, hindi ko na mapapatawad ang sarili ko. Mahal na mahal ko siya. I just want her to be ready. Gusto ko lang namang ikasal kami sa oras na handa na siya. Hindi ko sinasadya ang mga nasabi ko sa kanya noon. Totoo bang sinabihan mo sa Celine na wala itong kwentang tao? Na isa itong spoiled brat at hindi mo raw ito kayang pakasalan dahil walang alam sa buhay? Yun ang kwento ng driver ng wedding car niyo. Narinig daw nito ang inyong last conversation at marahil yun ang naging dahilan para magpakamatay ito. Lance Joe Clench. Tila na inis si Lance sa lalaking iyon. Kilala niya ito bilang sikat na painter. Alam niyang isa ito sa mga babaerong mayayaman sa Pilipinas. Of course, they have same circle of friends. May mga common friends sila sa ginagalawang mundo. Ngunit ang ikinaiinis ni Lance ay ang katotohanan ng sinabihan nga nito ng hindi magagandang salita sa Selena. Kaya naman pala ganoon na lang ang pagpupursige ng dalaga upang matutunan ang mga bagay-bagay. Totoo palang ikinukwento sa kanya na maarteng babae. Hindi pala ito overacting lamang. Talaga palang hindi sumipot ang Adrian na iyon sa araw mismo ng kasal. Soul, bakit papaabutin mo pa sa araw ng kasal nyo bago ka mag-back out? Sambit niya kaya nagtinginan ang dalawang tendera sa sari-sari store dahil halatang apektado siya ng balita. Hindi na niya tinapos ang balita dahil naiinis lamang siya. Muli siyang sumakay sa kanyang kabayo upang bumalik sa baryo. Naiwan namang nakanganga ang dalawang tendera dahil nanibago ang mga ito sa kanya. Hindi pa kasi siya nakikitang naiinis o nagagalit ng mga ito. Palagi kasi maganda ang mood niya, but not today. 30 minuto bago siya makabalik muli sa baryo. Sir Batas, magandang umaga. Bati sa kanya nang nadadaanan niya. Matipid na ngiti lang ang sagot niya dahil naiinis pa din siya sa ugali na lalaking pakakasalan dapat na Selena. Dumiretso agad siya sa apartment kung saan nakatira pansamantala si Selena Collins. Siguradong tulog pa ito. Mag-alas 9 pa lang kasi ng umaga. Maaga talaga siyang lumuwas sa bayan para lamang tawagan si Lander at para bilhan ng underwears ang dalaga. Binilhan niya ito ng brand new underwears sa bayan. Mangiyak-ngiyak kasi ito kagabi habang pumipili ng underwear sa ukay-ukay. Hindi daw nito masusikmurang gumamit ng panty na nagamit na ng iba. Napagdesisyon na nitong huwag na lang bumili ng panty. Kumatok siya sa pintuan ng silid nito. Ikaw na naman, Batas? Ang aga-aga mo na mamanggising.
Reklamo agad ni Selena sa kanya pagbukas pa lang nito ng pinto. Kahit naiinis siya kanina dahil sa balita ay tila napapangiti na siya ngayon. Makita pa lang niya ang maarte nitong mukha ay natatawa na siya. Papasa kasi itong bida sa mga exorcist movie dahil sa pagtirik-tirik ng mata nito sa tuwing naiinis ito sa kanya. Ang aga-aga mo ring umarte. Gising na, maglalaba ka pa. Pangaasar niya palalo sa dalaga. Natutuwa kasi siya sa tuwing naaasar niya ito. Napatingin ito sa bitbit niyang paper bag. Food pa yan? Marteng tanong nito habang napapahikab pa. Yeah? Oh, thanks. Agad itong inagaw ang paper bag na hawak niya habang nakangiti ito. Halatang gutom na ito kaya hindi na nito hinintay na iabot niya iyon. Hinihintay niya ang reaksyon nito. Ay, you're really annoying, Batas. Kala ko food. Panti ito at bra eh. Pero thank you na din. Mukhang cheap pero at least hindi second hand. Napangiti naman siya. Maarte ito ngunit sa tingin niya marunong naman itong makontento. Bilib nga siya dito dahil nagreklamo lang ito tungkol sa malamig ang tubig sa banyo at tiniis naman ito ang maligo sa ganoong kaliit na paliguan. Mukhang desidido talaga itong matuto. Here's the food. Marami ka ng utang sa akin. Nakangiti niyang inabot ang isang supot ng pandesal kay Selena. Inaasahan na niyang sisimangot ito dahil pandesal lamang iyon ngunit ito ay ngumiti ng pagkatamis-tamis. Oh, you're so kind din kahit napaka-antipatiko at pervert mo. Salamat, Batas. Gutom na talaga ako. Napalunok siya nang yakapin siya nito bilang pasasalamat sa mga pandesal. Oops! Ew! You're so pawis! Palusot nito at tumalikod na sa kanya. Mukhang nabigla lamang ito sa pagyakap sa kanya. Pinigilan niyang mapangiti. Bigla-bigla pala itong nangyayakap kapag natutuwa ito. 2 araw mo nasuot yung t-shirt ko. Ikaw nga ang amoy pawis. Biro niya kaya napatingin ito ng masama sa kanya. Che, binabawi ko na agad yung sinabi kong mabait ka. Palagi ko na lang binabawi kasi naman you're so buisit. Inarapan siya ni Selena at kumuha na ito ng isang pandesal upang kainin iyon. Kumakain ka pala niyan? Hindi mapigil ang tanong niya. Hay naku, of course not, pero aarte pa ba ako? Gutom na ako. Simula pa kagabi wala akong kinakain. Napakunot ang kanyang noo. Hindi mo kinain yung dinala ko kagabi? Napanguso ito. Wala namang laman eh. Itinuro nito sa kanya ang paper bag na iniwan niya kagabi. Tinignan niya ang paper bag at nais niyang kutusan ng kanyang sarili dahil Tupperware na walang laman pala ang nailagay niya sa paper bag. He's out of his mind. Wala ba siya sa sarili kagabi? Bakit hindi niya napansin na ibang Tupperware ang nailagay niya? Pagkatapos kasi nila mag-ukay-ukay kagabi ay bumalik siya sa apartment nito upang bigyan ito ng dinner, ngunit wala palang laman iyon. Napatingin siya kay Selena at halatang gutom na gutom nga ito. Nakonsensya tuloy siya. Pakiramdam niya kasi responsibilidad niya ito. I'm sorry, hindi ko napansin. Iba pala yung nailagay ko. Senseridad niyang paghingi ng tawad. It's okay. Ganyan talaga pag tumatanda na, nagiging ulyanin. Right? Maarteng sabi nito sa kanya. Napangiti tuloy siya. Babawi na lang ako ng isang dinner sa'yo. Napataas ang kilay ni Selena dahil sa sinabi niya. Dinner? You mean another Tupperware? Nakangising sagot niya. Alam niyang iniisip nitong dinner date iyon ngunit masaya talaga siyang asarin ito. Paminsan-minsan dahil pag naasar niya ito'y umiikot ang mga mata nito sa sobrang inis. Whatever. Napasimangot si Selena nang dalhin siya ni Batas sa isang batis malapit sa kanyang apartment dahil doon daw siya tuturuan ito kung paanong maglaba ng mano-mano. Ngunit ang ikinasimangot niya ay mayroong 4 na babaeng naglalaba doon sa mga oras na iyon. Nakangiti ang mga ito kay Batas na wari bang nagpapakyut pa ang mga ito. Kaya naman pala dito mo gusto maglaba? Manyakas ka talaga. Bubulong-bulong niyang sabi kay Batas habang papalapit pa lang sila sa mga babaeng naglalaba sa batis. Kanya-kanyang lugar ang mga ito sa paglalaba sa rumaragasang malinis na tubig. Ang dami mo talaga napapansin. Walang ibang labahan dito sa baryo namin kundi mga batis lang. Napapangiti naman si Batas sa tabi niya habang bitbit nito ang isang supot ng marumi nitong damit. Samantalang bitbit niya naman ang mga damit na binili nila sa ukay-ukay kagabi. Napapanguso siya sa inis. Bakit ba dito pa siya napadpad sa baryong ito?
Wala man lang washing machine dito. Magandang umaga mga binibini. Bati ni Batas sa mga babae na naglalaba nang makalapit sila doon. Otomatiko namang napaikot ang kanyang mga mata sa pagiging presko ni Batas. Lalo na nang kiligin ng 4 na babaeng naglalaba doon. God, he's so playboy talaga. So feeling handsome. Anya sa kanyang isip lamang. Magandang araw din, Sir Batas. Halos sabay-sabay namang bati ng mga babaeng naglalaba. Mukhang mga dalaga pa ang mga ito. Maliban sa isang babae na hindi man lang umiti bagkus ay pinagkatitigan siya nito mula sa kanyang suot na pink na tsinelas hanggang sa kanyang muka. Baka suplada lang ito. Hindi na lang niya pinansin ng babaeng kumakatingin sa kanya ay para bang sinusuri siya nito. Kumakatingin naman this girl. My God. Well, titigil niya lang ako hanggat gusto niya at hindi naman niya ako mahahanapan ng kapintasan, no? Sabi niya sa isip lamang niya. Nakilala niya isang babaeng naglalaba doon. Yun si Ana, ang babaeng nagbabantay sa ukay-ukay kagabi. Magandang umaga din sa'yo, Ate Petra. Masayang bata nito sa kanya. Ate? My gosh, mukhang magka-age lang naman kami. Reklamo ni Selena sa kanyang isipan. Grabe ka naman sa kanya, Ana. Bakit naman Petra tawag mo sa kanya? Natatawang sabi pa ng isang babae. Pinaningkitan niya ng mata si Batas dahil pigil na pigil ito sa pagtawa. Para bang pakiramdam niya pinagtatawanan ng mga tao ang pangalan na iyon. Samantalang hindi naman tumatawa ang isang babae na tahimik lamang na nakamasid sa kanila. Panay din ang tingin nito kay Batas. Hi, good morning girls. What's wrong with my name? Nakangiting tanong ni Selena sa mga ito. Hindi niya kasi maunuan kung bakit tila nagtatawanan ang mga ito sa pangalan niyang Petra. Well, for her nakakatawa nga ang pangalan na iyon, ngunit pakiramdam niya may iba pang dahilan ang pinagtatawanan ng mga ito bukod sa pagkabadoy na pangalan na iyon. Lalo namang natawa ang mga babae pati na din ang babaeng nakamatsid sa kanila. Natawa na din. Naku, Englishera pala ang katulong mo, Sir Batas. Sabi ni Ana habang nagkukusot ito ng mga damit. Pangiti-ngiti lang sa Batas habang inaayos dito ang magiging pwesto niya sa paglalabahan. Ganyan lang talaga yang si Petra. Seryoso ba talagang Petra ang pangalan mo, miss? Napapangiting tanong ng babaeng tahimik lang kanina ngunit natatawa na ito ngayon. Nais na namang mapataas ng kilay na Selena, ngunit pinipigilan lang niya. Hindi naman kasi siya palaaway na tao. Maarteng tao lang siya ngunit ayaw niya ng gulo o makipag-away. Oo, Ate Mildred. Petra daw ang pangalan niya. Sagot naman ni Ana. Napataas na ang kilay niya ng konti. Naalala niyang Mildred ang pangalan ng nobya ni Batas. Ibig ba sabihin itong isang babae na ito ay ang nobya ni Batas? Pasimple niyang pinasadahan ng tingin ang babaeng may pangalang Mildred. Simpleng probinsyana lang ito at may itsura naman. Well, mataas naman ang standards ni Selena patungkol sa larangan ng kagandahan dahil napapalibutan siya ng magagandang modelong kaibigan niya sa Canada and United States sa buong buhay niya. And for her, hindi talaga ito papasa sa pagiging tunay na maganda ayon sa beauty standards ng isang Selena Collins. She's so plain and simple. Wala din itong magandang features. Katamtaman lang ang haba ng pilik mata ng babae at teka, bakit niya ba kinakalkula ang kagandahan nito? You sound so bitter, Selena. Sita niya sa kanyang isip. Nag-iwas na lang siya ng tingin sa babaeng Mildred ang pangalan. Baka mahalata pa nitong sinusukat niya ang ganda nito. Kapangalan niya ang kabayo mo, Batas. Natatawang sambit ni Mildred. Agad naman siyang napatingin kay Batas. Halatang inaabangan nito ang pag-ikot ng kanyang mata at ang pag-usok ng kanyang ilong. Pangalan pala ng kabayo nito ang pangalan na iyon? Napakasama ni Batas. Napapahiya na pala siya nang hindi niya nalalaman. Wisit ka? Kakalbuhin kitang antipatiko ka. Agad namang tumakbo si Batas nang akmang papaluin niya ito ng hawak niyang supot na mga damit. Tawa ito ng tawa at hindi pa makahinga kakatawa nito. I'm sorry, Celine. Mali ko bang suseryosohin mo yung inuutos ko sa'yo? Nahuli niya ito dahil hindi naman ito makatakbo ng maayos dahil panay bato-bato doon sa gilid ng batis. Buisit ka! Napakasalbahe mo! Pinagpapalo niya ang braso nito sa sobrang inis niya. Ngunit mukhang hindi naman ito nasasaktan dahil tawa pa rin ito ng tawa. Hindi rin niya nilalakasan ng todo ang pagpalo sa braso ni Batas dahil natatawa na din siya sa kalokohan nito. Samantalang nakatingin lang sa kanila ang mga babaeng naglalaba. Kinikilig ang mga ito dahil sa pagbubugbugan nilang dalawa.
Mukhang may umuusbong na pag-ibig ah. Uy, Kuya Batas! Tukso ni Ana sa kanilang dalawa kaya naman napatigil siya sa pagpalo sa braso ni Batas. Ew! Yak! I will never fall in love with him, no? Maarteng sabi niya bago niya itinulak palayo si Batas. Ew! Yak! I will never fall... Ginagaya ni Batas ang kanyang maarteng pagsasalita. Tumigil lamang ito nang tingnan niya ito ng masama. Tawa naman ng tawa ang mga babaeng naglalaba at natutuwa ito sa kanilang dalawa ni Batas. Ang cute niyo, Sir Batas. Bagay kayo. Sabi ng isang babaeng naglalaba. Sinuko naman ito ng isang babae at ngumuso ito na nandoon si Mildred. Nakataas naman ang kilay ni Mildred habang pinagmamasdan lamang sila nito. Maglalaba ba kayo o maghaharutan? Hindi mapigilang sita sa kanila ni Mildred dahil naiinis na ito sa nagiging closeness nilang dalawa ni Batas. Natahimik tuloy silang dalawa ni Batas at pangiti-ngiti lamang samantalang gusto niya itong kurutin ng pinong-pino dahil sa kalokohan nito. Anong pangalan mo ba talaga, miss? Usisang tanong ni Ana sa kanya nang i-guide siya ni Batas sa magiging pwesto niya. I'm Celine. Maiksim pakilala niya. Ano sabi mo? Taas kilay na tanong ni Selena kay Batas. I said, you should wash my clothes too. Pinaningkitan niya ito ng kanyang mga mata at pinalakihan ng butas ng ilong dahil sa kakapalang taglay na mukha nitong ipalabas sa kanya ang mga damit nitong marumi. Hirap na nga siya sa paglalaba ng mga damit na binili nila sa ukay-ukay kagabi. Ay dadagdag pa ito? Ano ito, sinuswerte? I don't want to wash your clothes. Ew! Nakasimangot niyang tanggi kay Batas. Akala ko ba gusto mong matuto? If you want to learn things faster, you need to do it multiple times. Baka sa gwapong mukha nito ang pang-aasar nito sa kanya. Trip na trip talaga siya nitong asarin at nagtatagumpay naman ito dahil naaasar talaga siya. Pwede ba, Batas? Lubayan mo nga muna ako. Hindi ko pa nga natatapos labhan itong mga clothes ko eh. Hinampas niya ang brush sa tubig na rumaragasa kaya natalsikan ng tubig sa mukha si Batas. Sinadya niya iyon upang magising ito sa kakapalan ng mukha nito. Samantalang tumawa lang si Batas at pinunasan na lang nito ang sariling mukha. Laban mo na to para turuan kitang mamalengke at magluto mamaya. Akmang iaabot sa kanya ni Batas ang mga maruruming damit nito nang biglang sumingit si Mildred. Naku Batas, umiinit na ang ulo ni Celine sa'yo. Ako na lang maglalaban niyang damit mo. Singit ni Mildred sa kanilang dalawa ni Batas. Inagaw na nito ang maruruming damit. Lalo tuloy napakunot ang kanyang noo. Mildred, binibiro ko lang si Celine. Muling kinuha ni Batas ang damit dito kay Mildred. Ganun ba? Pero okay lang naman sa akin na ipaglaba ka. Pagpupumilit ni Mildred kay Batas, napapataas na talaga ang kilay ni Selena sa mga ito. It's just a joke, Mildred. Don't worry, kaya ko ding labhan to. Nakangiting sabi ni Batas kay Mildred bago ito lumingon sa kanya. Nahuli pa nito ang panguso niya sa sobrang inis. Napairap tuloy siya kay Batas dahil napakabait nito sa Mildred na iyon samantalang sa kanya ay napaka-antipatiko nito. He's so unfair. Okay Batas, ikaw ang bahala. Napapahiyang sabi ni Mildred bago ito bumalik sa pwesto nito upang ipagpatuloy ang paglalaba. Dahil sa kanyang inis ay napapalakas na pala ang pagkusot niya sa mga damit habang nakasimangot siya. Baka mapunit yan. Pagpapapansin ni Batas sa kanya kaya tiningnan niya itong muli ng matalim na tingin. Pagkatapos natin maglaba, tuturuan kitang mamalengke. Ay, I need a break. Pahinga muna pwede? Palengke agad? My God, pagod na nga ako oh. Reklamo niya habang kinukusot niya ang mga damit. Tinuruan kasi siya ni Batas kung paanong magkusot ng damit kanina. Fast learner siya kaya kahit titingnan niya lang ito ay natututunan niya agad kung paanong magkusot. Napabilib niya nga ito eh. Hindi na to akalain na madali siyang matuto na magkusot ng damit. Ikaw bahala. Wala kang tangalian kung hindi ka mamamalengke at magluluto. Napabuntong hininga siya at wala naman palang oras para magpahinga siya. Kuya Batas, bakit mo siya tinuturuan? Usisa ni Ana habang nakikinig pala ito sa pag-uusap nila. Kasi mag-aasawa na ako. Kailangan ko matutong maglaba, magluto at maglinis. So that I will be a perfect wife to my husband. Putol niya sa isasagot ni Batas. Napatingin naman si Batas sa kanya. Mag-aasawa ka na Ate Celine?
Kala ko pa naman may something sa inyo ni Kuya Batas. Pinaikot niya ang kanyang mata at inarapan si Batas. Ew, may iba akong boyfriend no? Maarteng sagot niya. Hindi naman sumagot si Batas at ngumiti lang ito ng tipid. Naku, napakaswerte naman na magiging asawa mo, Ate Celine. Nagpa-practice ka na kung paano maging mabuting asawa. Napangiti siya ng matamis sa sinabi ni Ana. Yeah, you're right, Ana. He's so lucky to have me. Anong name niya, ate? Adrian. Maiksing sagot niya habang nagkukusot pa rin siya ng mga damit. Samantalang tumahimik naman si Batas habang sila ni Ana ang nag-uusap. Hindi na ito nangulit sa kanya. Nakapaglaba tuloy siya ng maayos. Patingin-tingin lang ito sa kanya habang naglalabas silang lahat. Naunang natapos maglabas sila Ana at ang dalawang babae. Nagpaalam na ang mga ito sa kanila. Tumingin naman siya kay Mildred. Kanina pa nito nilalabahan ang ilang pirasong damit nito, ngunit hindi pa rin ito natatapos maglaba. Mukhang mauunahan niya pa itong matapos maglaba dahil panay ang pagtitig nito kay Batas. Samantalang tahimik lang si Batas habang naglalaba ito ng sarili nitong damit. Saan ka natutong maglaba? Hindi na nakatiis si Celine, nabasagi ng katahimikan sa pagitan nilang dalawa ni Batas. Sa mami ko. Maiksing sagot nito. Maiksing sagot niya din. Parang ayaw naman siya nitong kausapin kaya tumahimik na lang din siya. Mas mabuti nga iyon at hindi siya nito inaasar at nakakapaglabas siya ng maayos. Bakit tumahimik ka ata? Maya-maya tanong niya kay Batas dahil hindi niya na matiis itanong iyon. Nakakabingi na kasi ang katahimikan nilang tatlo nila Mildred. Hindi din siya sanay na tahimik si Batas. Lalo kasi itong gumugwapo sa paningin niya pag ganitong seryoso ito. Nagko-concentrate ako sa paglalaba. Pabirong sagot na lang nito kaya napaikot tuloy ang kanyang mata. Kahit kailan talaga'y maloko ito. Ipinagpatuloy na lang ni Celine ang paglalaba. My gosh, natapos ko din sa wakas. Tuwang-tuwang sabi niya at nag-inat pa siya ng kanyang mga kamay sa ere dahil nananakit ata ang kanyang likuran. Nabasa na din ang jersey shorts niya sa mga oras na iyon. Sa kanyang pag-inat, nakalimutan niyang wala siyang suot na bra kaya bumakat muli sa kanyang damit ang kanyang dibdib. Nag-iwas agad ng tingin si Batas sa dibdib niya. Magpalit ka na agad ng damit pag natuyo na ang mga yan. Paano matutuyo to? Wala tayong dryer. Inosenteng tanong niya kay Batas. Magsasampay tayo. Tumayo na si Batas dahil tapos na din ito maglaba. Minuhat nito ang mga pinaglalabahan nito. Akala niya ay hindi siya tutulungan nito ngunit lumapit ito sa kanya at binuhat din ito ang mga ito. Oh, thanks. Maarteng pasasalamat niya kay Batas. Tara na, sampay na natin ito. Ano pang inuupo-upo mo dyan? Masungit na sabi ni Batas sa kanya. Papahinga lang eh. Nakangusong reklamo niya. Napapatingin naman si Batas sa kanya habang nagkakandatulis iyon sa pagnguso ng labi niya. Wait Batas, alas na kayo? Bigla namang nataranta si Mildred na makita nitong paalis na sila ni Batas. Yeah, tapos na kami. Hintayin niyo na ako please. Pakiusap ni Mildred. I'm sorry Mildred, marami pa kasi kaming aasikasuhin. Nais mapangiti ni Selena sa pagtanggi ni Batas kay Mildred. Ganun ba? Sige, ingat kayo. Halatang nalungkot ang babae at hinayaan na lang silang makalayo. She's your girlfriend? Pagkalayo nila kay Mildred ay tinanong niya agad si Batas. Kanina pa niya nais itanong iyon. Ex. Sagot ni Batas. Napataas naman ang kilay niya. Oh really? Kailan kayo nag-break? Usisan niya pa habang naglalakad pa rin sila papunta sa kanyang apartment. Last month. Kaka-break niyo lang? Malamang. Sarkastiko sagot ng antipati ko. Bitter ka pa? Mukhang mahal mo pa. Iniwan mo siya doong mag-isa. Bakit ba ang dami mong tanong? Inis na sabi ni Batas sa kanya. Matirik pa naman ang sikat ng araw kaya lalo tuloy kumunot ang noo niya. Eh bakit parang galit ka? May nagawa ba ako sa'yo ha? Magtatanong lang naman eh. Bilisan mo na maglakad para maturuan na kitang maging mabuting asawa. Nakakunot noon itong sabi sa kanya at pakiramdam niya may sarkastiko sa tono ng boses nito. Nauna na itong maglakad dahil naiinis din ito sa kanya. Para bang hindi ito nabibigatan sa mga buhat-buhat nitong malilinis na damit na nakalagay sa magkabilang timba. Ay, you're so kainis. Naiinis na sabi ni Selena habang sinusundan niya si Batas. Lumakad si Batas papunta sa likod ng apartment niya.
May malawak na sampayan doon. Isinampay na nito sa mga hanger ang damit nitong bagong laba. Samantalang nakatingin lang siya sa ginagawa nito. Ganito ang pagsampay, giyahin mo ko. Utos ni Batas sa kanya nang mapansin nitong nakatingin lang siya sa ginagawa nito. Napabuntong hininga siya dahil pagod na siya. My God, napakahirap namang maging mabuting asawa. Reklamo niya bago niya sundin ang inuutos ni Batas sa kanya. Ginaya niya ang pagsampay nito sa mga damit. Batas, are you mad at me? Maya-maya tanong niya kay Batas habang nagsasampay sila ng mga damit. Nakakunot kasi ang noon nito habang nagsasampay. No, why would I be mad at you? Nakakunot noong sagot nito habang nagsasampay. Look at your forehead oh. Nakakunot kanina pa. Tila doon palang napansin ni Batas na nakakunot pala ang noon nito. Mainit kasi, kaya bilisan mo na dyan para makapagpalengke na tayo. Napabuntong hininga na lang siya dahil halata namang naiinis ito sa kanya. Lumapit siya kay Batas upang kumprontahin ito. Ayaw niya kasing may taong naiinis sa kanya. Tell me Batas, napapagod ka na bang turuan ako? Kaya ba naiinis ka sa akin? Seryosong tanong niya sa harap ni Batas kaya napatigil ito sa pagsampay. What? Hindi nga ako naiinis sa'yo. Seryoso ding sagot nito sa kanya. Nais niyang mapataas ang kilay dahil napakabango pa rin ang hininga nito kahit tanghaling tapat na. Anong toothpaste kaya at mouthwash ang gamit nito? Nakakastorbo na ba ako sa'yo? Just tell me. Fine. Naiinis lang ako sa'yo kasi ang bagal mo maglaba kanina. Gutom na ako eh. Nakahinga siya ng maluwag dahil sa sinabi ni Batas sa kanya. Kaya naman pala eh. Of course, that's my first time to wash clothes. Kaya mabagal pa. Nakangiting sagot niya. Napailing na lang si Batas at ngumiti na din ito sa kanya. Bilisan mo na, bago pa ako mainis ulit. Yes sir Batas. Pilya niyang sagot at binilisan niya ang pagsampay ng mga damit. Napapangiti na lang si Batas dahil masunurin siya. Hindi nito inaasahan na ganoon siya. Ang akala nito ay matigas ang kanyang ulo at may hirapan nito sa pagtuturo sa kanya. Ngunit ngayon ay nakikita nitong mabilis pala siyang matuto sa mga bagay na kailangan niyang matutunan. Ang init-init pag susuotin mo ko ng ganyan. Nakasimangot na naman si Selena kay Batas dahil pinipilit nitong ipasuot sa kanya ang black leather jacket nitong daladala. Gusto mo bang pagpiyastahan ng boobs mo sa palengke? Baliwalang sabi ni Batas sa kanya. Napatakip tuloy agad siya sa kanyang dibdib. Palagi niyang nakakalimutan na wala siyang suot na bra. You're so pervert talaga. Hinatak na niya kay Batas ang itim na jacket at isinuot niya agad iyon. Let's go, gutom na ako. Naunang maglakad si Batas sa kanya habang nakapamulsa ito at nakasunod lang siya sa likod nito. Napansin niyang marami mga babae ang napapatingin sa kanilang dalawa ni Batas. Hi Sir Batas. Bati na isang babaeng nakasalubong nila. Hi Lydia. Sagot naman ni Batas at ngumiti pa ito. Hindi namang maiwasan ni Selena ang mapairap muli dahil lahat ata ng babae sa baryo na iyon ay kilala nito. Parang alam mo yata bawat pangalan ng mga babae dito ah. Tanong niya kay Batas nang makalagpas na sila sa babaeng nginitian nito. Huminto ito sa paglalakad at tumarap sa kanya. Ako ang pinakapogi dito kaya nakikipagkilala silang lahat sa akin. My goodness. Napaka-feeling, my God. Napapaikot talaga nito ang mga mata niya, pero hindi niya mapigilang mapangiti. Kahit 2 araw niya palang nakakasama ito ay napapansin din naman niya ang taglay nitong karisma. Napakagwapo nga nito. Sa totoo lang pwede itong maging sikat na modelo dahil mas gwapo pa nga ito sa mga modelong kaibigan niya. Bakit? Halata naman pogi ako, di ba? Nakangiting tanong ni Batas sa kanya. Fine, oo na. Pogi ka nga, pansin ko naman yun, no? Anyway, bakit nga pala sinasayang mo yung looks mo dito? Pwede ka maging sikat na model if you want. Natigil siya sa pagsasalita dahil may panunukso sa mga ngiti ni Batas habang nakikinig sa mga sinasabi niya. Bakit ganyan ang ngiti mo? Nakataas na kilay na tanong niya kay Batas. Crush mo ko, no? Nakangiting tanong nito. Ew! Sinabi ko lang na pogi ka, no? I'm not saying na crush kita. It's the same thing. Nakangiti pa rin tukso nito sa kanya kaya namula tuloy ng husto ang kanyang mga pisngi. Pinaikot na lang niya ang kanyang mga mata. Mahirap palang purihin ang mokong na ito dahil kung ano-anong iniisip nito agad.